Mahilig ka ba sa mga kwentong puno ng pag-ibig, pagtataksil at hustisya? Bago magsimula ang kwento, mag-subscribe muna sa aming channel at maging bahagi ng aming pamilya. Itinapon mo ang 7 taon nating pagsasama sa basurahan dahil lang sa isang babaeng hindi pa nakakalahating taon mong kilala. Habang nakikipaglaban ako sa kamatayan para isilang ang anak mo, nakikipaghalikan ka sa kanya. Akala niyo ba ay mamatay ako sa sakit? Hinding-hindi. Ang bawat luha ko ngayon ay magiging lason na unti-unting uubos sa inyo. Ako si Isabel Santos Corpus at sisiguraduhin kong sa bawat tibok ng puso ng anak ko ay may katumbas na bangungot para sa inyo. Handa na ba kayong mabulok sa sarili ninyong impyerno? Hayaan mo na siya, Clarice. Kapag hindi siya nakaligtas sa operasyon, sa atin na ang lahat. Mas magiging madali ang buhay nating dalawa kung mawawala na ang gulo at pabigat na yan. Ang mga salitang iyon, na kasing lamig ng yelo at kasing talim ng balisong, ay nanggaling sa mismong bibig ni Miguel, ang lalaking 7 taon kong minahal, ang asawang pinag-alayan ko ng bawat hininga. Umalingaw-ngaw ang boses niya mula sa speaker ng kanyang cellphone na naiwan sa ibabaw ng aming kama. Hindi niya alam na aksidenteng nasagot ang tawag. Hindi niya alam na ang bawat kataga ng kanyang pagtataksil ay dumudurog sa natitirang piraso ng aking puso. Sa mga sandaling iyon, ang aking katawan ay tila isang mitya na unti-unting nauubos sa gitna ng naglalagablab na apoy. Nararamdaman ko ang matinding hilab sa aking tiyan. Ang bawat pintig ay tila isang higante na pilit kumakawala sa loob ng aking sinapupunan. Pawis na pawis ako. Ang aking mga daliri ay nakabaon sa puting kumot na ako mismo ang nagborda ng pangalan ng aming magiging anak, si Gabriel. Isang kumot na simbolo mang aking pag-asa, ngunit ngayon ay saksi sa aking pagguho. Napakasakit. Hindi lamang dahil sa batang pilit na lumalabas, kundi dahil sa katotohanang habang ako ay nakikipagbuno sa kamatayan upang isilang ang aming anak, ang aking asawa ay abala sa pagpaplano ng aking libing kasama ang kaniyang kalaguyo. Ang bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata ay hindi dahil sa pisikal na hapdi, kundi dahil sa lason ng kaniyang mga salita na unti-unting pumapatay sa aking kaluluwa. Pinilit kong iangat ang nanginginig kong kamay. Ang bawat galaw ay isang kalbaryo. Naabot ko ang cellphone. Sa gitna ng malabong paningin at nagdidilim na paligid, pinindot ko ang screen upang simulan ang pag-record sa usapang iyon. Ang bawat tawa ni Clarice, ang bawat malanding hiling nito na makuha ang aking mga alahas at ang mansyong ito ay malinaw na naitatala. Ito ang aking magiging sandata. Ito ang aking magiging katarungan. I love you, Miguel. Siguraduhin mong hindi siya makakahingi ng saklolo. Narinig kong sabi ng babae, ang tinig nito ay puno ng tamis na may halong pait ng kamatayan. Don't worry, babe. Malayo ang ospital at siguradong hindi na siya aabot. Magiging malaya na tayo. Sagot ni Miguel. Ang tinig na dating nagpapatulog sa akin sa gabi ay ngayon ang nagbibigay sa akin ng pinakamatinding bangungot. Ang cellphone ay dahan-dahang nadulas mula sa aking mga daliri at lumapag sa sahig ng walang ingay. Ngunit sa loob ng aking isipan, ito ay tila isang malakas na pagsabog na tumapos sa lahat ng aking pangarap. Ang paligid ay nagsimulang umikot. Ang puting kisame ng aming kwarto ay tila bumababa upang ako ay lamunin. Ang aking hininga ay naging kapos, tila may invisible na kamay na sumasakal sa aking leeg. Habang unti-unting lumalabo ang aking paningin, isang tanong ang hindi ko matakasan. Paano nagawang sirain ng lalaking minahal ko ng buong puso ang lahat ng pangarap na sabay naming binuo? Ibinigay ko sa kanya ang mga pinakamahahalagang taon ng aking buhay, ang aking pagtitiwala, at ang aking walang pag-aalinlangang pagmamahal.
Ngunit sa araw na inaakala kong magiging simula ng aming pinakamasayang yugto, doon ko rin natuklasan kung gaano kadaling mabasag ang isang pusong buong-buong nagmahal. Ang huling naramdaman ko ay ang malamig na sahig sa aking pisngi at ang malayong tunog ng sirena na tila isang malungkot na awit ng pamamaalam. Ngunit sa ilalim ng aking takot at sakit, may isang munting apoy na nagsimulang mag-alab. Isang pangako na kung bibigyan pa ako ng pagkakataong muling idilat ang aking mga mata, hinding-hindi na ako ang Isabel na naging biktima ng kanilang kalupitan. Gising na ang biktima ng sarili niyang ilusyon. Ang boses na yon, matalas at puno ng pangungutya, ang unang humiwa sa katahimikan ng puting silid kung saan ako nagkamalay. Amoy ng gamot at malinis na linen ang sumalubong sa aking pandama, isang paalala na nakaligtas ako sa bingit ng kamatayan. Ngunit sa pagdilat ng aking mga mata, hindi ang mukha ng isang mapagmahal na asawa ang nakita ko, kundi ang madilim na anyo ni Doña Elvira Corpus. Nakatayo siya sa paanan ng aking kama, ang kaniyang mga mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng fluorescent light, tila ba nagtatagumpay sa aking kalugmukan. Mabuti naman at nagising ka na, Isabel. Akala ko ay tuluyan mo nang itatakas ang sarili mo sa responsibilidad mo sa pamilyang ito. Dagdag pa niya, habang ang kanyang mga daliri ay marahang pinaglalaruan ang kanyang kwintas na perlas. Hindi ako makapagsalita. Tuyong-tuyo ang aking lalamunan at bawat paghinga ay tila isang paghila ng kutsilyo sa aking tiyan dahil sa sariwang tahi ng operasyon. Ngunit mas matindi ang hapdi sa aking dibdib. Naalala ko ang lahat. Ang boses ni Miguel, ang tawa ni Clarice, ang plano nilang iwan ako sa gitna ng aking huling hininga. Sa kabilang bahagi ng silid, malapit sa bintana, nakatayo ang isang lalaking tila isang estatwa ng kapangyarihan at disiplina. Si General Ricardo Corpus. Ang kaniyang uniforme ay walang kapintasan at ang kaniyang muka ay tila inukit mula sa bato. Walang emosyon, walang bakas ng awa. Nang mapansin niyang gising na ako, dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng isang mabigat na presensya na nagpapatigil sa pag-ikot ng mundo sa loob ng silid na yon. General, ang tanging salitang lumabas sa aking nangangatal na labi. Pilit kong inabot ang aking cellphone na nakapatong sa maliit na mesa sa gilid ng kama. Sa kabila ng panghihina, iginiit ko ang aking natitirang lakas. Pakinggan niyo po ito. Ang anak niyo? Si Miguel. Kinuha ng general ang telepono. Nakita ko ang pagtaas ng kaniyang kilay habang pinapatugtog ang recording. Ang boses ni Miguel na nagsasabing sana hindi na siya magising ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng kwarto. Nakita ko ang panandaliang pagluwag ng kaniyang panga. Isang bihirang senyales ng galit mula sa isang taong sanay magkubli ng nararamdaman. Ngunit bago pa man makapagsalita ang general, humakbang na si Doña Elvira at mabilis na kinuha ang cellphone mula sa kaniyang kamay. Nakalimutan mo na ba, Ricardo? Si Miguel ang tanging tagapagmana ng iyong pangalan. Ang batang ito, ang asawa niya, marahil ay dala lamang ito ng sobrang gamot at trauma. Nag-hallucinate ang babaeng yan. Gagawa siya ng kwento para sirain ang anak natin dahil alam niyang hindi na siya mahal ni Miguel. Ipinanganak ko ang anak niya, Doña Elvira. Muntik na akong mamatay. Ang boses ko ay naging isang pakiusap na punong-puno ng pait. Narinig niyo ang ebidensya. Gusto niya akong mawala. Tumingin sa akin ang general. Sa loob ng ilang sandali, umasa ako. Umasa ako na ang kanyang pagiging sundalo, ang kanyang prinsipyo ng katarungan, ay mas matimbang kaysa sa kanyang dugo. Ngunit unti-unting gumuho ang pag-asang yon nang makita ko ang kanyang mga mata na muling naging malamig at matigas. Isabel, ang boses niya ay malalim at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Ang pamilya Corpus ay hindi kailanman nasangkot sa isang iskandalo. Ang dangal ng aking pangalan ay mas mahalaga kaysa sa anumang alitan ninyong mag-asawa.
Hindi natin ito dadalhin sa korte. Hindi ito malalaman ng publiko. Pero General, pinagtangkaan niya ang buhay ko. Ang aking tinig ay nabasag. Ang mga luha na pilit kong pinipigilan ay nagsimula ng dumaloy. Tila mga ilog ng kawalan ng pag-asa sa aking pisngi. Babalik ka sa mamansyon, patuloy ng General. Tila hindi narinig ang aking pagtangis. Doon ka magpapagaling. Doon mo aalagaan ang aking apo, si Gabriel at si Miguel. Ako na ang bahala sa kanya. Ngunit tandaan mo ito, Isabel. Sa oras na lumabas ang kwentong ito, sa labas ng mga pader ng ating tahanan, mawawalan ka ng karapatan sa iyong anak. Sisiguraduhin kong hindi mo na kailanman makikita si Gabriel. Ang huling pangungusap na yon ay tila isang hatol ng bitay. Ang aking puso ay tumigil sa pagtibok ng ilang segundo. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang sementeryo. Ang tagumpay ni Doña Elvira ay makikita sa kaniyang mapanuring ngiti. Habang ang General naman ay tumalikod na upang lumabas, ang kaniyang mga sapatos ay lumilikha ng isang mapanirang ritmo sa sahig. Naiwan akong mag-isa, nakaratay sa kama, habang ang tunog ng monitor ng aking puso ay patuloy na nagbibigay ng isang malungkot at paulit-ulit na tono. Ligtas ang aking anak, ngunit nalaman ko na ang katarungang inaasahan ko ay isa lamang magandang panaginip. Ang katarungan sa Pamilya Corpus ay hindi ibinibigay sa mga biktima. Ito ay binibili ng dangal at itinatago sa dilim. Habang nakatingin ako sa kisame, isang panata ang muling nabuo sa aking isipan. Kung ang mansyon na yon ang magiging aking bilangguan, sisiguraduhin kong ako ang magiging pinakamapanganib na bilanggo na kailanman ay nakatira sa loob nito. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa sarili kong bitayan. Sa labas ng bintana, ang mga dambuhalang pintuang bakal ng mansyon ng mga Corpus ay dahan-dahang bumukas, tila mga panga ng isang dambuhala na handang lalamunin ang aking pagkatao. Dati, tuwing papasok ako rito, nararamdaman ko ang init ng isang tahanan. Ngayon, ang bawat kanto ng malawak na hardin at ang bawat anino ng mga puno ay nagpapaalala sa akin ng isang marangyang bilangguan. Dinala ako sa loob na parang isang marupok na figurin na maaring mabasag sa anumang sandali. Ang bawat hakbang ko ay may kalakip na kirot sa aking tahi, ngunit mas masakit ang malamig na hangin na sumalubong sa akin sa loob ng Grand Hall. Walang mga bulaklak, walang welcome home. Tanging ang matutulis na tingin ng mga katulong na tila ba nabilinan na kung paano ako dapat tratuhin. Sa gitna ng hagdanan, nakatayo si Doña Elvira. Ang kaniyang mga bisig ay nakakrus at ang kaniyang mukha ay tila isang maskara ng pangungutya. Narito na pala ang reyna ng drama. Huwag mong isiping dahil nakabalik ka rito ay absuelto ka na sa iyong mga pagkukulang, Isabel. Ang pagkakaligtas mo ay isang pagkakataon lamang para patunayan mong karapat-dapat ka pang dalhin ang apelyidong Corpus. Hindi ko siya sinagot. Pinili kong ibaling ang aking paningin sa isang maliit na basket na bitbit ni Aling Teresita, ang aking anak, si Gabriel. Nang marinig ko ang munting ungot ng aking sanggol, tila ba tumigil ang mundo. Nilapitan ko siya at dahan-dahang kinuha sa aking mga bisig. Ang kanyang amoy, ang amoy ng gatas at bagong silang na sanggol, ay tila isang gamot na humihilom sa aking nagdurugong puso. Sa gitna ng impyernong ito, siya lamang ang aking langit. Siya lamang ang dahilan kung bakit ako pumayag na bumalik sa poder ng mga taong nagnasang mawala ako. Isabel! Ang boses ni Miguel ay nanggaling sa likuran ko. Hindi ko siya nilingon, ngunit naramdaman ko ang kaniyang presensya na tila isang madilim na ulap. Mabuti naman at nakauwi ka na. Huwag kang mag-alala, gagawin nating normal ang lahat para sa bata. Ang salitang normal mula sa kaniyang bibig ay tila isang insulto. Paano magiging normal ang buhay kasama ang lalaking narinig kong nagnanais na hindi na ako magising sa operasyon? Nanatili akong tahimik, ang aking mga daliri
ay marahang humahaplos sa malambot na pisngi ni Gabriel. Ang aking katahimikan ay ang aking tanging panangga sa kanyang mga kasinungalingan. Gabi na nang ihatid ako sa aming kwarto. Ang kwartong dati ay puno ng pagmamahalan ay ngayon ay tila isang malamig na kuta. Habang pinapatulog ko si Gabriel sa kanyang duyan, narinig ko ang mahihinang boses mula sa balkonahe sa ibaba. Hinawi ko ng bahagya ang kurtina at nakita ko si Miguel na may kausap sa telepono. Kahit malayo, alam ko ang kanyang mga ngiti. Alam ko ang kanyang mga tawa. Alam kong si Clarice ang nasa kabilang linya. Hayaan mo na, babe. Nandito lang siya para sa bata at para sa dangal ni Papa. Wala siyang magagawa. Konting tiis na lang. Bulong ni Miguel. Ang boses niya ay kasing tamis ng lason sa ilalim ng liwanag ng buwan. Napasandal ako sa pader. Ang aking puso ay muling dinudurog ng katotohanan. Akala ko ay sapat na ang sakit na naramdaman ko sa ospital. Ngunit ang marinig, ang kaniyang patuloy na pagtataksil sa loob mismo ng aming tahanan ay isang bagong antas ng pagpapahirap. Gayunpaman, sa halip na sumigaw o umiyak, mas lalo kong hinigpitan ang pagkakahawak sa aking dibdib. Ang bawat salita niya ay nagiging pundasyon ng aking pagtitimpi. Matapos ang ilang sandali, narinig ko ang pagbukas ng pinto ng aming kwarto. Pumasok si Miguel. Ang amoy ng alak ay agad na sumakop sa katahimikan ng silid. Dire-diretso siyang lumapit sa akin. Ang kaniyang mga mata ay mapupula at puno ng kakaibang pagnanasa na may halong pagmamalaki. Isabel? Tawag niya sa aking pangalan habang dahan-dahang isinasara ang lock ng pinto. Ang tunog ng pag-lock ay tila isang huling hudyat ng aking pagkakakulong. Asawa pa rin kita. At nandito na tayo sa bahay ko. Kailangan nating gampanan ang mga tungkulin natin, hindi ba? Ang kaniyang kamay ay dumapos sa aking balikat. Malamig at tila isang tanikala. Tumingin ako sa duyan ni Gabriel at pagkatapos ay sa mga mata ng lalaking turing ko dati ay mundo ko. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa aking balat, ngunit ang puot ay mas nananatiling buhay. Ang bawat umaga sa mansyon ng mga Corpus ay tila isang dula kung saan ang lahat ay may papel na ginagampanan, maliban sa akin na tila isang anino sa sarili kong buhay. Hindi ko alam kung paano ko nalampasan ang nagdaang gabi. Ang tanging natatandaan ko ay ang aking matigas na pagtanggi at ang pagbagsak ni Miguel sa sofa dahil sa sobrang kalasingan. Ngunit ang bigat sa aking dibdib ay hindi nabawasan ng sumikat ang araw. Sa malawak na hapagkainan na gawa sa madilim na nara, nakaupo kami para sa almusal. Ang katahimikan ay kasing kapal ng usok ng mainit na kape ng General. Nakaupo si Ricardo sa kabisera. Ang kaniyang presensya ay tila isang pader na humaharang sa anumang emosyon. Sa kanyang kanan, si Doña Elvira ay marangyang kumakain. Ang bawat galaw ng kanyang kubyertos ay tila isang banta. Isabel, hiya. Mukhang kailangan mo ng dagdag na sustansya. Masyado kang maputla. Baka isipin ng mga tao na pinapabayaan ka namin, sabi ni Doña Elvira habang nilalagyan ng sinangag ang aking plato. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago niya ibinuhos ang isang tumpok ng asin sa ibabaw ng aking pagkain. Oops, mukhang nadami ang alat. Pero sige lang, mainam yan para magising ang diwa mo. Pinanood ko ang mga butil ng asin na humahalo sa mainit na kanin. Alam ko ang laro niya. Gusto niyang sumabog ako. Gusto niyang magmukha akong bastos sa harap ng General. Tumingin ako kay Aling Teresita na nakatayo sa gilid. Nakita ko ang pag-aalala sa kaniyang mga mata. Akmang lalapit siya upang palitan ang aking plato, ngunit isang matalim na tingin mula kay Doña Elvira ang nagpatigil sa kanya. Hayaan mo siya, Teresita. Marunong naman sigurong mahiya ang bisita natin para tanggihan ang ibinibigay ng may-ari ng bahay. Ani Doña Elvira, ang boses niya ay puno ng kamandag. Dahan-dahan kong isinubo ang kanin. Ang alat ay tila lumalapa
sa aking lalamunan. Gumuguhit ang hapdi hanggang sa aking sikmura. Ngunit hindi ako nagpakita ng anumang reaksyon. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Doña Elvira at dahan-dahang ngumuya. Ang bawat lunok ko ay isang panata ng pagtitiis. "Honey, okay ka lang ba?" Biglang tanong ni Miguel. Hinawakan niya ang aking kamay sa ibabaw ng mesa, isang hawak na puno ng pagpapanggap para sa kaniyang ama. "Dad, tignan mo si Isabel. Mukhang nag-e-enjoy naman siya sa luto ni Mama." Nakatitig lamang ang general sa kaniyang kape. Tila hindi naririnig ang nagaganap na pambubulas sa harap niya. Ang kaniyang kawalan ng kibo ay mas masakit pa kaysa sa pang-iinsulto ni Doña Elvira. Siya ang simbolo ng katarungan sa labas, ngunit sa loob ng tahanang ito, siya ang mitya ng aking paghihirap dahil sa kaniyang pananahimik. Sa gitna ng tensyon, sumagi sa isip ko ang nakita ko sa silid ni Miguel bago ako bumaba. Isang lihim na drawer na naiwang bahagyang nakabukas. Sa loob niyon, nakita ko ang isang lumang litrato ng isang babaeng kamukhang kamukha ko, mula sa hugis ng mata hanggang sa paraan ng kaniyang pagngiti. Ngunit hindi ako yon. Sino siya? Bakit itinatago ni Miguel ang larawang iyon? Ang katanungang ito ay tila isang mitya na nagsisimulang magbigay ng liwanag sa madilim na sulok ng mansyong ito. Nga pala, basag ni Doña Elvira sa katahimikan. Ang kaniyang tono ay biglang naging masaya na tila may pinaplano. Darating mamaya si Clarice. Inarkila ko siya bilang interior designer para sa nursery ni Gabriel. Masyadong luma ang panlasa mo, Isabel. Kailangan natin ng class sa kwarto ng apo ko. Ang kutsarang hawak ko ay biglang nadulas mula sa aking mga daliri at lumikha ng isang matunog na kalansing sa sahig. Ang tunog na yon ay tila ang huling hibla ng aking pasensya na biglang naputol. Ang kabit ng aking asawa, ang babaeng nagnasang mamatay ako, ay papasok sa bahay na ito at gagamitin pa ang silid ng aking anak bilang dahilan. Napatingin ako sa general. Umaasang magsalita siya, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang tanging narinig ko ay ang marahang paghigop niya ng kape, habang ang tawa ni Doña Elvira ay unti-unting pumupuno sa silid. Tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa aking buong pagkatao. Ang bawat tunog ng kaniyang sapatos na tumatama sa marmol na sahig ng Grand Hall ay tila mga martilyo na nagpapako sa aking kaba at puot. Hindi ko kailangang lumingon para malaman kung sino ang dumating. Ang amoy ng kaniyang matapang at mamahaling pabango ay sapat na upang malason ang hangin sa loob ng mansyon. Si Clarice, dumating siya na tila ba siya ang bagong may-ari ng tahanang ito. Suot ang isang pulang dress na sumisigaw ng kapangahasan. "Oh, Clarice, I'm so glad you're here, Hiha." Masayang bati ni Doña Elvira. Ang boses niya ay punong-puno ng lambing na hindi ko kailanman naririnig para sa akin. "The nursery needs a woman's touch, and I know you're the best in the business." "Thank you, Tita Elvira. I'm so excited to start. I want only the best for Baby Gabriel," sagot ni Clarice, at lumingon siya sa akin na may mapanuyang ngiti. "Hi, Isabel. Kamusta ang pakiramdam? You look exhausted." Halatang hindi ka pa nakaka-recover. Hindi ko siya sinagot. Ang aking mga kamay ay kusang nagsumikip sa paligid ng katawan ni Gabriel na mahimbing na natutulog sa aking mga bisig. Nang akmang lalapit si Clarice upang hawakan ang pisngi ng aking anak, mabilis akong umatras. Ang bawat hibla ng aking pagiging ina ay nagbabala. "Huwag mong hahayaan ang lason na ito na dumikit sa balat ng iyong anak. Huwag mong hahawakan ang anak ko, Clarice. You have no right." Ang boses ko ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong hall. "Isabel! What's wrong with you? She's just being friendly," singal ni Miguel na kapapasok lang mula sa kaniyang opisina. Agad siyang lumapit kay Clarice at humawak sa siko nito. Isang protektibong kilos na tila ba ang kabit ang biktima at ako ang kaaway. "Mag-behave ka naman. Clarice is here to help us." Tinalikuran ko sila
at naglakad patungo sa kusina. Pilit na pinapakalma ang aking nagdadagundong na dibdib. Ngunit hindi ako tinantanan ni Clarice. Sumunod siya sa akin nang walang nakakakita. Habang nagtitimpla ako ng gatas, tumayo siya sa aking likuran. Ang kanyang refleksyon sa makintab na refrigerator ay tila isang demonyong bumubulong. You know, Isabel, you should just give up. Kahit si General, hindi ka kayang protektahan sa akin. Bulong niya, ang kanyang muka ay malapit sa aking tainga. Nandito ako hindi lang para sa nursery. Nandito ako para kunin ang lahat ng sayo. Starting with your husband and eventually, this mansion. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Dahan-dahan kong kinuha ang basahan na ginamit ni Aling Teresita sa paglilinis ng maruming kalan. Basang-basa ito ng maitim na uling at dumi. Humarap ako sa kanya. Hayaan mo, Clarice, may dumi ka sa mukha. Masyado kasing makapalang make-up mo, hindi mo napapansin ang dumi sa ilalim. Sabi ko ng mahinahon. Sa isang mabilis na galaw, idinikit ko ang maruming basahan sa kaniyang pisngi at marahas itong ipinunas. Ayan, bagay sa iyo ang kulay ng basahang ito. Mas tugma sa tunay mong pagkatao. Isang matinis na tili ang kumawala kay Clarice. Agad na pumasok si Miguel at Doña Elvira sa kusina. Nakita nila si Clarice na umiiyak. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng itim na dumi mula sa basahan. Miguel, look at what she did. She's crazy. Sigaw ni Clarice habang nagpapahid ng luha. Isabel, ano bang problema mo? Galit na sigaw ni Miguel, akmang sasampalin ako, ngunit nanatili akong nakatayo ng matuwid. Ang aking mga mata ay hindi kumukurap. Sa gitna ng gulo, napansin ko si General Ricardo na nakatayo sa may pinto. Ngunit sa halip na magalit o magsalita, nakita ko ang isang kakaibang ekspresyon sa kaniyang mga mata. Takot. Ang general na kinatatakutan ng lahat ay tila hindi makatingin ng diretso kay Clarice. May kung anong lihim na nag-uugnay sa kanila na mas malalim pa sa pagiging interior designer nito. Enough! Ang maotoridad na boses ng general ang nagpatigil sa lahat. Clarice, go clean yourself up. Isabel, go to your room. Dinala ko si Gabriel paitaas. Habang papaakyat sa dambuhalang hagdanan, naramdaman ko ang isang presensya sa aking likuran. Narinig ko ang mahinang hakbang ni Clarice na sumusunod. Sa kaba ko, bahagyang nadulas ang aking tsinelas sa makinis na baitang ng hagdan. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa isang iglap, nawalan ako ng balanse habang mahigpit na yakap si Gabriel. Oops! Be careful, Isabel. Mahulog ka na. Huwag lang ang bata. Ang boses ni Clarice ay puno ng katuwaan habang pinapanood ang aking pagkagiwang. Ang huling narinig ko ay ang kaniyang matinis na tawa na umaling-aungaw sa buong mansyon habang pilit kong ibinabalunot ang aking katawan sa aking anak upang siya ang maprotektahan sa darating na pagbagsak. Huwag kang bibitiw, Isabel. Hindi pa tapos ang laban at hindi ka nag-iisa sa gitna ng unos na ito. Ang mga salitang iyon na ibinulong sa gitna ng katahimikan ng gabi ay tila isang angkla na pumigil sa aking tuluyang paglubog sa dagat ng kawalan ng pag-asa. Nakahiga ako sa aking kama. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay kumikirot matapos ang muntik na pagkahulog sa hagdanan. Nayakap ko si Gabriel ng mahigpit at sa awa ng Diyos, hindi siya nasaktan. Ngunit ang trauma ng kaganapang iyon ay tila isang sugat na ayaw tumigil sa pagdugo. Si Aling Teresita ang nasa tabi ko. Dahan-dahang pinupunasan ng maligamgam na tubig ang aking mga braso na nagkapasa. Ang kaniyang mga mata na puno ng karunungan at pait ng nakaraan ay nakatitig sa akin ng may malalim na pag-unawa. Siya ang lihim na saksi sa lahat ng aking paghihirap. Ang tanging tao sa mansyong ito na hindi tumitingin sa akin bilang isang aberya o isang kaaway. Narito ang susi, Hija. Bulong ni Aling Teresita habang inilalagay sa aking palad ang isang maliit at kalawanging susi. Iyan ang susi
Sa lumang cabinet sa dulo ng library, doon itinatago ni Miguel ang mga papeles na hindi niya maipakita sa kanyang ama. Ang mga transaksyong magpapatunay na hindi lamang siya taksil na asawa, kundi isang magnanakaw na unti-unting inuubos ang kaban ng pamilya Corpus. Napatitig ako sa susi. Ang malamig na bakal nito ay tila nagbibigay ng init sa aking nanlalamig na diwa. Bakit niyo ito ginagawa, Aling Teresita? Maaari kayong mawalan ng trabaho? O higit pa, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahil nakita ko na ang kwentong ito noon pa, Isabel, ang babaeng nasa litrato na nakita mo sa drawer ni Miguel, siya si Maria, ang unang asawa ng general. Tulad mo, siya ay busilak ang puso, ngunit dumanas siya ng impyerno sa kamay ni Doña Elvira. Hindi ko hahayaang maulit ang kasaysayan sa iyo. Nang makatulog si Gabriel at masiguro kong lasing na naman si Miguel sa ibaba, kasama si Clarice, dahan-dahan akong tumayo. Ang bawat hakbang ko patungo sa library ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang dilim ng mansyon ay tila may mga matang nagmamasid. Bawat kaluskos ng kurtina ay nagpapatakbo ng kaba sa aking dibdib. Pagdating sa library, mabilis kong hinanap ang cabinet. Sa pagpihit ng susi, narinig ko ang mahinang pag-atungal ng lumang kahoy na tila ba nagrereklamo sa pagbubukas ng isang lihim na matagal nang nakabaon. Sa loob, tumambad sa akin ang mga folder na puno ng mga dokumento. Hindi ko man gaanong kabisado ang pasikot-sikot ng negosyo. Malinaw ang mga numerong nakasulat. Milyon-milyong piso ang nawawala. At ang lahat ng ito ay napupunta sa mga account na nakapangalan kay Clarice at sa isang ghost company. Ngunit may isang papel na kumuha ng aking atensyon. Isang sulat na may selyo ng ospital mula 20 taon na ang nakalilipas. Ito ay tungkol sa tunay na sanhi ng pagkamatay ni Maria. Habang binabasa ko ang bawat linya, ang aking kamay ay nagsimulang mangatal. Hindi ito simpleng sakit. Anong ginagawa mo rito, Isabel? Ang boses na yon, matigas at puno ng banta, ay nanggaling sa pintuan ng library. Nang lumingon ako, nakita ko ang anino ng isang tao. Hindi ito si Miguel. Hindi rin ito si Doña Elvira. Ang liwanag ng buwan na tumatama sa sahig ay unti-unting nagpakita sa mukha ng general. Nakatayo siya doon, hawak ang kanyang baston, at ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling sa gitna ng kadiliman. General, may dapat kayong malaman tungkol sa anak niyo. Pilit kong pinatatag ang aking boses kahit na ang aking tuhod ay tila malapit nang bumigay. Ibigay mo sa akin ang papel na yan, ngayon din. Utos niya, ang kanyang boses ay may tonong hindi tumatanggap ng hindi. Habang dahan-dahan siyang lumalapit sa akin, naramdaman ko ang kakaibang aura ng takot mula sa kanya. Hindi siya galit dahil pumasok ako rito. Galit siya dahil natuklasan ko ang isang bagay na maging siya ay pilit na tinatakasan. Sa sandaling iyon, nalinawan ako. Ang kapangyarihan ni Clarice sa pamilyang ito ay hindi lamang dahil sa kanyang relasyon kay Miguel. May hawak siyang alas laban sa general, isang lihim na nakasulat sa papel na hawak ko ngayon. Ang bawat dekorasyon sa loob ng malawak na hardin ng mansyon, ang mga puting rosas, ang mga kristal na chandelier na nakabitin sa mga sanga ng puno, at ang marangyang hapagkainan, ay tila mga palamuti sa isang libingan. Ito ang araw ng binyag ni Gabriel. Isang araw na dapat ay puno ng pasasalamat, ngunit para sa akin, ito ay simula ng isang panibagong yugto ng aking pagdurusa sa ilalim ng mga mata ng lipunan. Hindi na muling binanggit ng general ang nangyari sa library noong nakaraang gabi. Kinuha niya ang mga papeles at iniwan akong nakatayo sa dilim. Bit-bit ang babala na ang katahimikan ko ang tanging magpapanatili sa akin sa tabi ng aking anak. Ngayong umaga, habang isinusuot ko ang aking puting gown, tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Maputla, may mga anino sa ilalim ng mata, ngunit ang aking paningin ay kasing talim na ng kidlat. Huwag kang kukurap, Isabel.
Bulong ko sa aking sarili habang inaayos ang kwintas na bigay ng aking yumaong ina. Para kay Gabriel, sa labas, ang tawanan ng mga bisita, mga politiko, opisyal ng militar at mga negosyante ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Naroon si Miguel, suot ang kaniyang barong, masayang nakikipagkamay at nagpapanggap na isang huwarang ama at asawa. Sa kanyang tabi, tila isang linta na hindi maalis ay si Clarice. Suot nito ang isang bestidong halos kapareho ng sa akin ang kulay, isang tahasang pambabastos sa aking posisyon bilang ina ng bata. Isabel, hiha. Halika rito. Kailangan nating magpa-picture para sa press. Tawag ni Doña Elvira. Ang kanyang boses ay puno ng tamis, ngunit nang makalapit ako, hinawakan niya ang aking braso ng napakahigpit, sapat na upang bumaon ang kanyang mga kuko sa aking balat. Umayos ka ng ngiti. Huwag mong ipapahiya ang pamilyang ito sa harap ng mga kaibigan namin. Nagsimula ang seremonya. Habang binubuhusan ng banal na tubig ang noo ni Gabriel, naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingang ito, ang aking anak ay nananatiling inosente. Nang matapos ang binyag, idinaos ang isang malaking salo-salo. Doon ay mas lalong naging mapangahas si Clarice. Alam niyo ba? Simula ni Clarice sa gitna ng isang grupo ng mga matatandang donya. Kung hindi dahil sa tulong ko sa pag-aalaga kay Baby Gabriel, baka mas lalong nahirapan si Isabel. Masyado kasi siyang mahina pagkatapos ng operasyon. Minsan nga nakakalimutan na niyang kumain kaya ako na ang gumagawa ng lahat. Nagbulungan ang mga bisita. Ang mga tingin nila sa akin ay napalitan ng awa na may halong panghuhusga. Pinagmumukha akong iresponsableng ina ni Clarice. Sa harap ng lahat, tumingin ako kay Miguel, ngunit tumawa lang siya at inakbayan si Clarice. Tila basang ayon sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Ang rurok ng hapon ay nang tumayo si Doña Elvira para sa isang toast. Itinaas niya ang kaniyang baso ng champagne. Ang kaniyang mga mata ay nakapako sa akin ng may malisya. Isang pagpupugay para sa aking apo, si Gabriel, at sa kaniyang pangalawang ina na si Clarice, na siyang tunay na nag-asikaso sa lahat ng paghahandang ito habang ang iba ay nagpapahinga lamang. Anunsyo ni Doña Elvira. Isang malakas na palakpakan ang sumunod, ngunit para sa akin, ito ay tila mga sampal sa aking mukha. Sa gitna ng hiyawan, dahan-dahang lumapit sa akin si Clarice, bitbit ang isang baso ng pulang alak. Oops! Sorry, Isabel! Ani Clarice nang biglang itabig ang kanyang kamay. Ang pulang alak ay bumuhos sa aking puting gown, tila isang malaking sugat na kumalat sa aking dibdib. Napakalampa ko talaga. Pero bagay sa'yo ang pula. Parang dugo. Gaya ng nangyari sa'yo sa ospital, di ba? Nagsimulang magtinginan ng mga tao. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Nakita ko ang general na nakatitig sa amin mula sa malayo. Ang kaniyang mukha ay tila isang bagyong namumuo. Inasahan kong sasawayin niya si Clarice, ngunit sa halip, ibinaling niya ang kaniyang paningin sa ibang direksyon. Pinunasan ko ang alak sa aking gown gamit ang aking mga kamay, hindi inaalintana ang dumi. Tumingin ako kay Clarice at sa unang pagkakataon, hindi ako umiyak. Lumapit ako sa kanya. Sapat na upang maramdaman niya ang init ng aking hininga. Ang alak ay nalalabhan, Clarice, pero ang dumi sa kaluluwa mo, kahit anong binyag ang gawin, hinding-hindi na mawawala. Bulong ko sa kanya na may kasamang ngiti na nagpatigil sa kaniyang pagtawa. Paalis na sana ako nang biglang tumunog ang malaking speaker sa hardin. Hindi ito ang masayang musika na kanina pa tumutugtog. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang recording ng usapan ni Miguel at Clarice noong gabi ng aking panganib. Lahat ay napatigil. Ang basong hawak ni Miguel ay bumagsak sa sahig at nagkapira-piraso. Ang mukha ni Doña Elvira ay nawalan ng kulay. Sino ang nagpatugtog nito? Tumingin ako sa paligid at nakita ko si Aling Teresita na dahan-dahang tumatango sa akin
mula sa anino ng kusina. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang reaksyon ni Clarice. Sa halip na matakot, tumingin siya ng diretso sa general at dahan-dahang kinuha ang mikropono. Akala niyo ba ay iyan lang ang sikreto sa pamilyang ito? General Ricardo, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo kung bakit kailangang mamatay ni Maria 20 taon na ang nakalilipas. Ang mga bisita ay nagsimulang magkagulo. Ang general ay tila naging isang estatwa ng sindak. Ang binyag na dapat ay para sa aking anak ay naging isang pampublikong paglilitis na walang sino man ang handang harapin. Magkano ba ang halaga ng katahimikan mo, Isabel? Sabihin mo lang ang presyo at ibibigay ko. Huwag mo lang kaming ipahiya ng ganito sa harap ng lahat. Ang boses ni Doña Elvira ay pumiyok sa gitna ng kaniyang panggigigil habang hila-hila niya ang aking braso patungo sa loob ng library, malayo sa mga matang mapanuri ng mga bisitang nagmamadaling lumabas ng mansyon. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak sa hardin ay napalitan ng amoy ng luma at maalikabok na silid. Tila ba ang lahat ng baho ng pamilya Corpus ay muling nagising mula sa pagkakahimlay. Sa loob ng silid, nakatayo ang general sa tapat ng bintana, nakatalikod sa amin habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang baston. Si Miguel naman ay nakasalampak sa isang upuan, nakahawak sa kanyang ulo, habang si Clarice ay nananatiling nakatayo nang may kumpiyansa. Tila ba siya ang nanalo sa naganap na iskandalo? Naririnig mo ba ako, Isabel? Muling sigaw ni Doña Elvira habang binubuksan ang kaniyang checkbook sa ibabaw ng mesa. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig sa galit. Ibibigay ko sa iyo ang 10 milyong piso. Kunin mo ang pera, umalis ka sa mansyong ito, at iwan mo ang anak mo. Isulat mo sa isang papel na binabawi mo ang lahat ng sinabi mo at ang recording na yon ay isang pekeng gawa-gawa lamang. Napatitig ako sa puting papel na inilapag niya sa aking harap. 10 milyon. Isang halaga na sapat na upang makapagsimula ako ng bagong buhay, malayo sa impyernong ito. Ngunit ang presyo ng kalayaang iyon ay ang aking kaluluwa, ang aking anak. Inaalok niyo ako ng pera para talikuran ang katarungan at ang sarili kong anak? Mahinahon kong tanong, kahit na ang bawat himaymay ng aking puso ay nagnanais ng sumabog. Akala niyo ba ay lahat ng bagay sa mundong ito ay may katapat na presyo, Doña Elvira? Lahat ay may presyo, Isabel. Lalo na ang mga taong tulad mo na walang pinagmulan. Sagot niya ng may matalim na ngiti. Huwag kang magmalinis. Alam nating pareho na kailangan mo ang perang ito. At huwag kang mag-alala kay Gabriel. Mas mapapalaki namin siya ng maayos kaysa sayo na walang maibibigay kundi ang iyong kadukhaan. Isang malakas na tunog ng paghampas ng baston sa sahig ang nagpatigil sa amin. Humarap ang general. Ang kaniyang mukha ay tila isang madilim na ulap bago ang malakas na bagyo. Nilapitan niya kami at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagod at takot sa kanyang mga mata. Isang takot na hindi nanggaling sa banta ng batas, kundi sa multo ng nakaraan na binuhay ni Clarice. Ricardo, sabihin mo sa kanya. Utos ni Doña Elvira sa kanyang asawa. Sabihin mo sa kanyang tanggapin ang suhol na ito para matapos na ang lahat. Suhol, ulit ng general, ang kaniyang boses ay tila isang paos na bulong. Tumingin siya kay Clarice na ngayon ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Bakit hindi mo sabihin sa kanila? General, pang-uuyam ni Clarice. Sabihin mo kung paano mo rin sinuhulan ang mga doktor noon para palabasing atake sa puso ang ikinamatay ni Maria. Sabihin mo kung paano mo itinago ang katotohanang ang sarili mong asawa ay namatay sa gitna ng matinding pagmamaltrato at kapabayaan sa loob mismo ng kwartong ito. Ang katahimikan sa loob ng library ay naging kasing bigat ng isang libingan. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Si Maria, ang babaeng kamukha ko sa litrato, ay hindi lamang basta namatay. Siya ay pinatay ng sistemang ito, ng pamilyang ito. At ngayon, ako ang nakapila.
upang maging susunod na biktima. Umalis ka na, Clarice. Ang boses ng general ay nanginginig. Alis ako, general, pero bitbit ko ang katotohanan. At ikaw, Isabel. Baling sa akin ni Clarice, ang kanyang mga mata ay tila dalawang talim na bumaon sa aking katauhan. Huwag mong isiping kakampi mo ang general. Ginagamit ka lang niya para pagtakpan ang sarili niyang kasalanan. Sa pamilyang ito, ang lahat ay suhol lamang ng nakaraan. Nang makaalis si Clarice, muling ibinaling ni Doña Elvira ang kanyang atensyon sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng desperation. Pirmahan mo na ito, Isabel. Ngayon din. Dahan-dahan kong kinuha ang checkbook. Tinitigan ko ang pirma ni Doña Elvira na tila ba ito ay isang lason. Sa isang mabilis na galaw, hinablot ko ang tseke at pinunit ito sa harap ng kanilang mga mata. Ang mga pira-pirasong papel ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila mga talulot ng tuyong bulaklak. Ang aking anak ay hindi nabibili. Ang aking boses ay matatag, puno ng isang bagong lakas na hindi ko akalaing taglay ko. At ang katarungan para sa akin at para kay Maria ay hindi niyo kayang bayaran ng kahit anong halaga. Tumalikod ako upang lumabas, ngunit bago ko pa mahawakan ng doorknob, narinig ko ang malamig na boses ni Doña Elvira mula sa aking likuran. Kung ganun ang gusto mo, Isabel, asahan mong bukas na bukas din, hinding-hindi mo na muling mahahawakan ang anak mo. May mga paraan kami para palabasing ikaw ay isang baliw at panganib sa bata. Tignan natin kung saan ka pupulutin kapag kinuha na namin si Gabriel sa iyo ng tuluyan. Napatigil ako. Ang aking hininga ay tila nag-ice sa aking lalamunan. Lumingon ako at nakita ko ang demonyong nangiti sa mukha ng aking biyenan. Sa labas, narinig ko ang mahinang iyak ni Gabriel mula sa nursery, isang tunog na tila humihingi ng saklolo sa gitna ng nagbabadyang unos. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila isang piping saksi na nagmamasid sa aking bawat galaw, habang ang katahimikan sa loob ng bahay ay kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Matapos ang pagbabanta ni Doña Elvira, hindi na ako nakatulog. Ang bawat kaluskos ng dahon sa labas at ang bawat huni ng kuliglig ay tila mga boses na nagbabala sa akin na ang oras ay unti-unti nang nauubos. Alam kong hindi lamang pananakot ang ginawa ni Elvira. Narinig ko siyang may kausap sa telepono kaninang madaling araw, isang Dr. Valderrama, at ang mga salitang psychiatric evaluation at confinement ay malinaw na umabot sa aking pandama. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong hanapin ang katotohanang magpapabagsak sa pader ng mga kasinungalingan ng Pamilya Corpus bago nila ako tuluyang mailibing ng buhay sa isang institusyon. Hiha, mag-ingat ka. Masyadong matalas ang mga mata ni Elvira ngayon, bulong ni Aling Teresita habang nagpapanggap akong nagtitimpla ng gatas sa kusina. Inabutan niya ako ng isang baso ng tubig, ngunit sa ilalim nito ay may isang maliit na piraso ng papel. Puntahan mo ang attic sa itaas ng kwarto ng general. Doon dinala ang lahat ng mga gamit ni Maria bago ito ipinag-utos na sunugin. May mga bagay na hindi kayang ubusin ng apoy. Bit-bit ang kaba at ang pagnanais na protektahan si Gabriel. Dahan-dahan akong umakyat sa pinakamataas na bahagi ng mansyon. Ang hagdan patungo sa attic ay makipot at puno ng agiyo. Tila isang bahagi ng bahay na matagal nang kinalimutan ng panahon. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay sumalubong sa akin, kasabay ng malamig na hangin na tila nagmumula sa mga anino ng nakaraan. Sa gitna ng mga sirang muebles at mga luma at maduming tela, nakakita ako ng isang maliit na baul na gawa sa nara. May ukit ito ng mga bulaklak na katulad ng disenyo ng kwintas na suot ni Maria sa litrato. Sa pagbukas ko ng baul, ang tunog ng lumang bisagra ay tila isang daing ng sakit. Sa loob nito, tumambad sa akin ang ilang piraso ng damit panggabi na may mga bahid ng tuyong dugo at isang maliit na tala-arawan na may kupas na mga pahina. Binuksan ko ang unang pahina.
Ang sulat kamay ay Pino, ngunit halatang nanginginig ang mga kamay ng sumulat. Mayo 14, 2004. Ngayong araw, muling sumakit ang aking dibdib pagkatapos uminom ng gamot na ibinigay ni Elvira. Sabi niya ay pampalakas ito. Ngunit bakit tila unti-unti nitong ninanakaw ang aking hininga? Ricardo, nasaan ka na? Bakit tila mas pinaniniwalaan mo ang iyong pinsan kaysa sa iyong asawa? Napatakip ako sa aking bibig. Ang lason. Hindi lamang ito basta kapabayaan. Si Doña Elvira, ang pinsan ng general na naging pangalawang asawa nito, ay dahan-dahang pinapatay si Maria gamit ang mga huwad na gamot. At ang general, ang kaniyang pananahimik ay hindi lamang dahil sa kawalan ng alam, kundi dahil sa duwag niyang pagpili sa dangal kaysa sa buhay ng kaniyang asawa. Habang binabasa ko ang mga sumunod na pahina, isang lumang litrato ang nahulog mula sa diary. Ito ay kuha sa isang ospital. Nakahiga si Maria, payat at tila wala ng buhay. Ngunit may hawak siyang isang sanggol. Sa likod ng larawan ay may nakasulat na pangalan at petsa. Ang pangalan ay hindi Miguel. Ang nakasulat ay, "Aking anak Clarice." Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Clarice? Kung si Maria ang ina ni Clarice, ibig sabihin ay magkapatid sila ni Miguel? O may mas malalim pang lihim na itinatago ang pamilyang ito? Biglang narinig ko ang mahinang tunog ng mga yabag ng sapatos sa labas ng atik. Ang bawat hakbang ay mabigat at tila papalapit sa aking kinaroroonan. Mabilis kong isinara ang talaarawan at isinilid ito sa loob ng aking damit. Ang aking hininga ay naging mabilis. Tila isang ibong nakakulong sa hawla na pilit kumakawala. Ang pinto ng atik ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa hallway ay nagpakita ng isang matayog na anino. Akala ko ba ay nagpapahinga ka sa iyong kwarto, Isabel? Ang boses ni Clarice ay malamig at puno ng panunubok. Nakatayo siya sa may pintuan. Ang kaniyang mga mata ay tila naglalayag sa bawat sulok ng silid hanggang sa huminto ito sa baul na nasa harap ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi. Isang ngiti na tila nagsasabing matagal na niyang alam ang aking natuklasan. Huwag kang matakot, dagdag pa niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Ang amoy ng kanyang pabango ay tila sumasakal sa hanging puno ng alikabok. Hindi ba't sabi ko sa'yo, ang katarungan sa pamilyang ito ay isang laro. At ngayon, Isabel, kailangan mong pumili. Magiging biktima ka ba tulad ng aking ina? O magiging kakampi kita para sunugin ang mansyong ito hanggang sa maging abo? Napatitig ako sa kanya. Ang babaeng itinuring kong kaaway, ang babaeng nagnasang mamatay ako, ay may hawak na mas matinding pasabog kaysa sa aking inaasahan. Ngunit sa gitna ng aking kalituhan, narinig ko ang malakas na sigaw ni Doña Elvira mula sa ibaba, kasabay ng tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga katulong. "Isabel! Nasaan ang babaeng yan? Dr. Valderrama is here! Dalhin niyo siya sa baba, ngayon din." Ang oras ng aking paghatol ay dumating na. Ang bawat hakbang ni Doña Elvira sa makitid na hagdanan patungo sa atik ay tila isang hatol na unti-unting lumalapit sa aking kinaroroonan. Ang alikabok sa paligid ay tila lalong sumasakal sa aking paghinga habang mabilis kong isinusuksok ang talaarawan ni Maria sa ilalim ng aking damit. Ramdamang malamig at kupas na papel nito sa aking balat, ang tanging sandata ko sa gitna ng digmaang ito. "Isabel, sis, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo." Ang boses ni Doña Elvira ay umalingaw-ngaw, puno ng mapagpanggap na pag-aalala na mas lalong nagpapakulo ng aking dugo. Nang bumukas ng tuluyan ng pinto, tumambad ang kanyang mukha na tila isang anghel na may itinatagong pangil. Sa likuran niya ay isang lalaking naka-Amerikana. Hawak ang isang itim na bag na amoy gamot at kamatayan, si Dr. Valderrama. Sa tabi nila ay dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng nursing aide, malalaki ang katawan at walang mababakas na awa sa mga mata.
Tingnan mo ang sarili mo, Isabel. Simula ni Doña Elvira habang itinuturo ang aking madusing na anyo sa gitna ng maruming atik. Nandito ka sa taas, kinakausap ang mga anino, hinahalughog ang mga gamit ng patay. This is not normal. Hindi ito ang kilos ng isang matinong ina para kay Gabriel. Hindi ako baliw. Ang sigaw ko ay nabasag sa hangin. Alam ko ang ginagawa niyo. Alam ko ang plano niyo ni Miguel para kunin ang anak ko. Dahan-dahang lumapit si Dr. Valderrama. Ang kanyang mga mata ay tila nag-oobserba ng isang specimen sa ilalim ng mikroskopyo. Mrs. Corpus, kailangan niyo pong huminahon. Ang postpartum psychosis ay isang seryosong kondisyon. Ang mga naririnig ninyong boses, ang mga ilusyon tungkol sa pagtataksil ng inyong asawa. Lahat ng yan ay dala ng inyong hormonal imbalance at trauma. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking labi. Ilusyon. Ang recording na narinig ng lahat sa binyag, ilusyon din ba iyon? Ang panlalason niyo sa unang asawa ng general, dala rin ba iyon ng hormones ko? Nakita ko ang panandaliang paghinto ni Doña Elvira. Ang kanyang mga mata ay nanliit, tila isang ahas na handang manuklaw. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Tumingin siya kay Clarice na kanina pa nakatayo sa isang madilim na sulok, tila isang manonood sa isang trahedya. Clarice, sabihin mo sa kanila, hindi ba't nakita mo si Isabel na kinakausap ang sarili niya habang may hawak na kutsilyo sa kusina kanina? Ang tanong ni Elvira ay isang tahasang pagluluto ng kasinungalingan. Tumingin sa akin si Clarice. Sa loob ng ilang segundo, nagtagpo ang aming mga mata. Naroon ang tensyon, ang lihim na aming pinagsasaluhan tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Bahagyang ngumiti si Clarice, isang ngiting hindi ko mabasa kung ito ba ay para sa aking kaligtasan o para sa aking tuluyang pagbagsak. Yes, Tita Elvira, sagot ni Clarice. Ang boses niya ay walang bahid ng pag-aalinlangan. I saw her. Masyado na siyang delikado para kay Baby Gabriel. She needs professional help. Ang pagkakanulong iyon ay tila 1,000 karayom na tumusok sa aking puso. Akala ko ay may nahanap akong kakampi sa gitna ng kadiliman. Ngunit muli kong napatunayan na sa bahay na ito, ang bawat anino ay may sariling agenda. Kunin niyo na siya, utos ni Doña Elvira. Agad akong dinaluhong ng 2 lalaki. Pilit akong nagpupumiglas. Ang aking mga kuko ay pilit na kumakapit sa anumang mahahawakan ko sa atik. Ang tunog ng mga bumabagsak na lumang gamit at ang aking mga sigaw ay pumuno sa katahimikan ng mansyon. Ngunit mas malakas ang tunog ng aking sariling pagtangis nang marinig ko ang iyak ni Gabriel mula sa nursery. Isang iyak na tila naghahanap sa init ng aking yakap. Gabriel! Anak ko! Huwag niyo siyang kukunin sa akin. Ang aking tinig ay paos na. Ngunit patuloy pa rin ang aking pakikipagbuno. Kinaladkad nila ako pababa ng hagdanan, tila isang hayop na dadalhin sa katayan. Sa hallway, nakita ko si Miguel. Nakatayo siya doon, hawak ang isang baso ng alak at umiwas ng tingin nang magtagpo ang aming mga mata. Wala siyang ginawa. Wala siyang sinabi habang ang kanyang asawa ay pilit na itinatapon sa dilim. Bago nila ako tuluyang maipasok sa naghihintay na ambulansya sa labas, nakita ko ang general sa balkonahe. Ang kanyang muka ay tila isang madilim na ukit ng pagsisisi, ngunit nanatili siyang estatwa sa kanyang kinatatayuan. General Ricardo, ang talaarawan, nasa akin ang katotohanan. Sigaw ko bago ako tuluyang natusukan ng kung anong gamot ni Dr. Valderrama sa aking braso. Unti-unting bumigat ang aking mga talukap. Ang huling nakita ko ay ang dambuhalang mansyon ng mga Corpus na unti-unting lumiliit sa aking paningin, habang ang anino ni Clarice sa itaas ng atik ay tila isang multo na nagmamasid sa aking paglisan. Ang mansyon ay naging isang itim na tuldok sa gitna ng gabi, isang bahay sa dilim kung saan ang katotohanan ay pilit na ibinabaon sa ilalim ng lupa.
Ang dilim na bumalot sa akin ay hindi lamang dulot ng gamot na itinurok sa aking katawan, kundi pati na rin ng kawalan ng pag-asa na unti-unting lumalamon sa akin. Nang magising ako, ang puting kisame ng isang silid ay sumalubong sa akin. Hindi ang marangyang kwarto sa mansyon, kundi isang malamig at sterile na kwarto na amoy gamot at lumang kumot. Naroon ako sa isang pribadong psychiatric facility, malayo sa mundo, malayo kay Gabriel. Ang mga araw ay lumipas na tila isang blur. Sa bawat paggising ko, ang tanging naiisip ko ay ang aking anak. Kumusta na kaya siya? Nasaan na siya? Naaalala pa kaya niya ako? Pilit kong kinakausap ang mga nurse, ang mga doktor. Ngunit ang lahat ng sagot nila ay pawang mga pampakalma lamang. Mrs. Corpus, kailangan niyo pong magpahinga. Huwag po kayong masyadong mag-isip. Makakasama po yan sa inyo. Ang aking kalayaan ay tila ninakaw. Ang aking boses ay tila ibinaon sa limot. Ngunit sa gitna ng aking pagkabilanggo, ang alaala ng talaarawan ni Maria, ang katotohanan tungkol kay Clarice at ang mga lihim ng pamilya Corpus ay patuloy na nagliliyab sa aking isipan, tila isang mitya na naghihintay na sindihan. Isang hapon, habang naglalakad ako sa hardin ng pasilidad, isang harding binabantayan ng matataas na pader at barbed wire, nakita ko si Aling Teresita. Nakaupo siya sa isang bench, nakasuot ng isang simpleng damit at umiiyak ng tahimik. Agad akong lumapit. Aling Teresita, kumusta na si Gabriel? Nasaan siya? Kailangan ko siyang makita. Ang aking boses ay puno ng desperasyon. Tumingala siya. Ang kaniyang mga mata ay namumugto. Isabel, Hija, kinuha siya ni Miguel at ni Clarice. Ang mga salitang iyon ay tila isang matalim na balaraw na tumusok sa aking dibdib. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay at paa. Anong nangyari? Bakit? Hinayaan ni Miguel na maiwan si Gabriel sa loob ng kotse. Sa ilalim ng matinding init ng araw, bulong ni Aling Teresita. Nahihirapan si Gabriel huminga at ngayon ay nasa ospital siya. Nakunan pa ng litrato at video ang pangyayari. Ginawa ito ni Clarice para masira si Miguel sa mata ng general at para magmukhang irresponsableng ama si Miguel. Ngunit hindi lang yun ang masakit. At narinig ko si Miguel na sinisisi ka pa, Isabel. Sinabi niyang kaya ka raw nagkakaganyan ay dahil sa pagbubuntis mo at dahil hindi mo na siya mabigyan ng atensyon. Wala raw siyang kasalanan. Ang aking galit ay tila isang naglalagablab na apoy na biglang bumuhos mula sa kalaliman ng aking pagkatao. Ang aking anak, ang aking inosenteng anak, ay nasa panganib dahil sa kapabayaan at kasamaan ng kanyang ama at ng kabit nito. At ngayon, sinisisi pa ako? Nasaan ang general? Mahinahon kong tanong, ngunit ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad. Galit na galit ang general, Isabel. Pati si Doña Elvira ay nag-aalala. Dahil kung malalaman daw ng publiko ang nangyari, masisira ang dangal ng pamilya Corpus. Ang kaso daw ni Miguel, ang pagiging irresponsable niya. Ito raw ang dahilan kung bakit dapat siyang tanggalan ng karapatan sa bata. Sa loob ng aking isipan, isang bagong plano ang nabuo. Kung ang dangal ng pamilya Corpus ang pinakamahalaga sa kanila, iyon ang aking gagamiting sandata. Hindi na ako isang biktima. Ako ay isang ina na handang sunugin ang buong mundo para sa kaligtasan ng kaniyang anak. Kailangan kong makaalis dito, Aling Teresita. Ngayon din, sabi ko, ang aking mga mata ay nakatitig sa matataas na pader na nakapalibot sa amin. May alam akong paraan para bumalik sa mansyon at sa pagkakataong ito, hindi na ako aalis hanggat hindi ko nasusunog ang bawat kasinungalingan at kasamaan na matagal nang nagkukubli sa pamilyang ito. Inabutan ako ni Aling Teresita ng isang maliit na sobre. Narito ang address ng ospital kung nasaan si Gabriel.
At ang mga papeles? Ang mga papeles na nagpapatunay na si Clarice ay anak ni Maria at ng dating driver ng general at ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Maria. Mayroon din akong kopya ng mga illegal na transaksyon ni Miguel. Itinago ko ito sa ilalim ng lumang lamesa sa basement ng mansyon. Tinitigan ko ang sobre. Ang lamig ng papel ay tila nagbigay ng bagong lakas sa aking katawan. Ang oras ng paghihiganti ay dumating na, ngunit hindi na ito para sa aking sarili. Ito ay para kay Maria at para sa aking anak, si Gabriel. Hindi na ako iiyak, hindi na ako susuko. Ang bawat hibla ng aking katawan ay tila nabuhayan ng dugo nang muling maramdaman ko ang simoy ng hangin sa labas ng pader ng pasilidad. Gamit ang isang pekeng ID at ang tulong ng isang matandang nurse na pinagkakatiwalaan ni Aling Teresita, nakatakas ako sa gitna ng dilim. Ang aking mga hakbang ay mabilis at puno ng determinasyon. Bawat paghinga ay may kalakip na pangako. Hindi na ako babalik sa loob ng rehas na yon. Ang unang destinasyon ko ay ang ospital kung nasaan si Gabriel. Sa pagpasok ko sa waiting area, nakita ko si General Ricardo. Nakaupo siya sa isang sulok, ang kaniyang mga balikat ay nakakuyom at ang kaniyang mukha ay puno ng pighati. Isang emosyon na bihirang makita sa isang taong tulad niya. Si Doña Elvira naman ay abala sa pagkausap sa isang grupo ng mga reporter. Pilit na pinagtatakpan ng eskandalo sa pamamagitan ng paggawa ng mga pekeng balita. Ang mahalaga ay ligtas si Gabriel. Nagkaproblema lang si Miguel sa pagpaparking, sabi ni Doña Elvira sa mga reporter. Ang kaniyang boses ay matamis at puno ng pagpapanggap. Lumapit ako sa general. Ang kaniyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig. Tila ba ayaw niyang makita ang aking presensya. Kumusta na po si Gabriel, General? Mahinahon kong tanong. Nangatog ang kanyang balikat. Nang tumingala siya, nakita ko ang pamumula ng kanyang mga mata. Ligtas na siya, Isabel. Ngunit, hindi ko maintindihan. Paano nangyari ito? Paano nagawang pabayaan ni Miguel ang sarili niyang anak? Inabutan ko siya ng sobre na ibinigay ni Aling Teresita. Narito po ang katotohanan, General. Ang mga papeles na ito ay magpapatunay na ang anak niyo ay hindi lamang pabaya, kundi isang magnanakaw na unti-unting lumalamon sa kayamanan ng pamilya Corpus para sa kaniyang bisyo at para sa kabit niyang si Clarice. Binuksan ng General ang sobre. Binasa niya ang bawat dokumento, ang mga bank statement, ang mga transaction history, at ang mga ebidensya ng korupsyon na gumagamit ng mga dummy corporation. Ang kaniyang panga ay nagsimulang manginig at ang kaniyang mga daliri ay mahigpit na humawak sa mga papel. Tila ba handa niya itong punitin sa galit. Ngunit ang rurok ng kaniyang pagkagulat ay nang makita niya ang birth certificate ni Clarice kasama ang talaarawan ni Maria. Sa loob ng journal, malinaw na nakasulat ang pangalan ng ama ni Clarice. Hindi siya si Miguel. Ang ama ni Clarice ay ang dating driver ng general, si Mang Tonyo, na matagal nang nawawala. At ang sanhi ng pagkamatay ni Maria ay hindi atake sa puso, kundi panghihina dahil sa mga vitamins na ibinigay ni Doña Elvira, isang planadong pagpatay. Ang paghinga ng general ay naging mabigat. Tumingala siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang, matagal nang nakakulong sa kanyang mga pilik mata. Si Clarice, anak ni Maria, at pinatay siya. Pinatay siya ni Elvira at si Miguel. Ginamit siya ni Clarice para gumanti sa pamilya Corpus. Dahan-dahan akong tumango. Nais ni Clarice na sunugin ang lahat ng kasinungalingan ng pamilyang ito. Gusto niya ng katarungan para sa kaniyang ina. Ngunit sa paghahanap niya ng katarungan, idinadamay niya ang buhay ng inosente, si Gabriel. Naglakad ang general patungo sa pinto ng silid ni Gabriel. Sa bintana, nakita ko si Miguel na nakaupo sa tabi ng kuna ng kaniyang anak, nagpapanggap na nagmamalasakit, habang si Clarice ay kinukuhanan siya ng litrato, tila ba nagtatala ng isang tagumpay. Kinailangan kong magpanggap na baliw, General.
Hinayaan ko silang saktan ako para lang makuha ko ang katotohanan. Ang aking boses ay puno ng pait. Ngayon, alam na natin ang lahat. Ngayon kayo ang pipili, ang dangal ng pamilya o ang katarungan para kay Maria at para kay Gabriel. Tumingin sa akin ang general. Sa loob ng kanyang mga mata, nakita ko ang pagbagsak ng maskara ng pagiging matatag. Naroon ang galit, ang pagsisisi at ang matinding pagkapuot sa kanyang sarili. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone. Ipapatawag ko ang lahat ng board members ng Corpus Group, ang abogado ng pamilya at ang mga media outlets. Ngayong gabi, ilalantad natin ang lahat ng katotohanan. Sabi ng general, ang kaniyang boses ay matatag na muli. Ngunit sa pagkakataong ito, puno na ng isang tunay na determinasyon. At Clarice, Miguel, Doña Elvira, maghanda kayo. Ang laro ay tapos na. Panahon na para bayaran ang lahat ng inyong kasalanan. Isang munting ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa wakas, ang katarungan ay nagsisimula ng gumulong at sa pagkakataong ito, walang sino man ang makakapigil dito. Ang dilim ay unti-unting napapalitan ng liwanag at ang bawat lihim ay lalabas sa gitna ng nagbabadyang gabi. Ang hapunan sa mansyon ng mga Corpus ay kailanman ay hindi naging tahimik. Ngunit ngayong gabi, ang bawat subo ng pagkain at bawat paghigop ng alak ay tila nagiging pait at lason. Ang matatandang chandelier sa ibabaw ng hapagkainan ay nagbigay ng isang malabong ilaw, sapat lamang upang makita ang mga maskara sa bawat mukha na nakaupo sa paligid ng mahabang mesa. Dumating ako kasama ang general. Ang aking presensya ay tila isang multo na bumalik mula sa libingan. Si Doña Elvira ay muntik nang mabitawan ang kaniyang baso ng alak, habang si Miguel naman ay nanigas sa kaniyang kinauupuan. Ang kaniyang mukha ay maputla. Si Clarice, na ngayon ay komportable nang nakaupo sa tabi ni Miguel, ay nagulat din, ngunit mabilis niyang nabawi ang kaniyang poise. Tila ba nagtatago ng isang bagong alas. Isabel, paano ka nakalabas sa... doon? Ang boses ni Doña Elvira ay nanginginig sa pagtataka. Mas madali po palang makatakas sa mga pekeng institusyon kaysa sa isang tunay na bilangguan, Doña Elvira. Mahinahon kong sagot, habang dahan-dahan kong kinuha ang upuan sa tapat ni Miguel. Sa aking tabi ay mahimbing na natutulog si Gabriel, na bitbit ni Aling Teresita. Umalis ka rito, Isabel! Hindi ka namin inimbitahan! Sigaw ni Miguel, ngunit bago pa man niya ako matulak, marahas na hinampas ng general ang kaniyang baston sa sahig. Manahimik ka, Miguel! Utos ng general. Ang kaniyang boses ay matatag at puno ng awtoridad na hindi na tumatanggap ng pagsuway. Ngayong gabi, magtatapos ang lahat ng kasinungalingan sa pamilyang ito at lahat ng katotohanan ay ilalantad sa harap ng lahat. Agad na pumasok sa dining room ang ilang kalalakihan. Hindi sila mga katulong o driver. Sila ay ang mga miyembro ng board ng Corpus Group, ang abogado ng pamilya, at ang ilang reporter na may dalang mga kamera. Nagsimulang magkagulo ang paligid. Ang mga bulungan ay naging hiyawan. Ricardo, anong ibig niya sabihin nito? Sigaw ni Doña Elvira. Ang kanyang mukha ay namumutla sa gulat. Ito ang huling hapunan, Elvira. Sagot ng general. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kaniyang asawa. At ngayong gabi, ilalantad natin ang lahat ng madilim na sikreto ng pamilyang ito. Kinuha ng general ang mikropono. Sa ilalim ng nagulat na tingin ng lahat, sinimulan niya ang kaniyang paglalahad. Una, ang tungkol sa mga ilegal na transaksyon ni Miguel, ang pagnanakaw ng milyon-milyong piso mula sa kumpanya gamit ang mga dummy corporation at ang mga bank account ni Clarice. Inilabas niya ang mga ebidensya na ibinigay ko, ang mga dokumento, ang mga bank statement, at ang recording na naging sanhi ng aking pagkakakulong. Ngunit ang rurok ng gabing iyon ay nang ilantad ng general ang katotohanan tungkol kay Maria. 20 taon na ang nakalilipas, ang aking unang asawa,
Si Maria ay namatay dahil sa atake sa puso. Ngunit hindi ito totoo. Si Maria ay pinatay. Pinatay siya ng lason na dahan-dahang ibinigay sa kanya ng taong pinagkatiwalaan niya, ang aking pinsan at ang aking ikalawang asawa, si Elvira. Ang basong hawak ni Doña Elvira ay bumagsak sa sahig. Ang tunog nito ay tila isang patak ng dugo sa gitna ng katahimikan. Ang kaniyang mga mata ay puno ng sindak, habang si Miguel naman ay nanigas sa kaniyang kinauupuan, tila isang robot na nawalan ng kontrol. At ang anak ni Maria, si Clarice. Patuloy ng general habang tumitingin kay Clarice. Ay hindi ko ampon. Siya ay anak ni Maria sa aming dating driver, si Mang Tonyo. Ginamit niya si Miguel para makapaghiganti sa pamilya Corpus dahil naniniwala siyang kami ang pumatay sa kaniyang ina. Nagsisinungaling kayo! Sigaw ni Clarice. Ang kaniyang boses ay nabasag. Tumayo siya. Ang kaniyang muka ay puno ng galit at takot. Hindi ako anak ng driver. Ako ang anak niyo, General. Ako ang pinatay niyo. May isa pang lihim, sabi ko. Tumayo ako at inilabas ang tala-arawan ni Maria. Ang tala-arawan na ito ay naglalaman ng lahat ng katotohanan. Ang bawat pahina ay nagsasalaysay ng pagdurusa ni Maria sa kamay ni Elvira. At ang huling pahina ay nagpapatunay na si Clarice ay anak ni Maria. Ngunit hindi sa inyo, General, kundi sa inyong driver na inakala ninyong pinatay ninyo. Ang lason na ibinigay kay Maria ay hindi para sa kanya, kundi para sa sanggol na dinadala niya, si Clarice. Ngunit nabuhay siya, at ngayon, siya ang bumalik upang maningil. Biglang tumayo si Clarice at tumakbo patungo sa kusina. Pilit na kumakawala mula sa mga kamera. Ngunit sa pagtakbo niya, nadulas siya sa basag na baso ng alak ni Doña Elvira. Ang kanyang ulo ay tumama sa matigas na sahig at ang kanyang katawan ay nanigas. Ang mga mata niya ay nanatiling nakadilat, ngunit ang buhay ay tila umalis na sa kanyang mga labi. Nang makita ang nangyari kay Clarice, isang malakas na sigaw ang kumawala kay Miguel. Ang kaniyang mukha ay puno ng panghihinayang. Clarice, hindi! Mahal kita! Dalhin niyo na siya! Utos ng general. Ang kanyang boses ay malalim at walang emosyon, habang ang mga pulis ay pumasok na upang arestuhin si Doña Elvira at Miguel. Sa wakas, ang mga maskara ay bumagsak. Ang huling hapunan ay natapos na at sa gitna ng mga basag na pinggan at mga nagkalat na kasinungalingan, ang katarungan ay nagsimulang manaig. Ngunit ang presyo ng katotohanan ay masakit. Ang pagkamatay ni Clarice ay isang paalala na ang puot at paghihiganti ay tila isang dobleng talim na espada na hindi lamang sumasakit sa kaaway, kundi pati na rin sa sarili. Sa gitna ng kaguluhan, habang kinakaladkad palayo si Doña Elvira at Miguel, ang mansyon ng mga Corpus ay tila isang gusaling winasak ng isang bagyo. Ang mga basag na pinggan, ang mga nagkalat na upuan, at ang dugo sa sahig kung saan bumagsak si Clarice ay mga saksi sa trahedyang naganap. Ngunit sa lahat ng iyon, ang tanging tunog na umalingaw-ngaw sa aking pandinig ay ang yak ni Gabriel, na ngayon ay nasa mga bisig ni Aling Teresita. Lumapit sa akin ang general. Ang kanyang mukha, na dati puno ng katigasan, ay ngayon ay puno ng pagod at pagsisisi. Isabel, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkukulang, sa pagkabigo kong protektahan si Maria at sa pagkabigo kong protektahan ka. Tumingin ako sa kanya. Hindi madaling magpatawad. Ang sakit na idinulot ng kanyang pananahimik at pagpili sa dangal kaysa sa katarungan ay malalim. Ngunit nakita ko sa kanyang mga mata ang tunay na pagsisisi, isang bagay na hindi ko nakita kay Miguel o kay Doña Elvira. Ang mahalaga po ngayon, General, ay ang mga susunod nating hakbang, mahinahon kong sabi. Para kay Gabriel, para sa hinaharap. Tumango ang general. Aalis kami sa mansyong ito. Hindi ko na kayang manatili rito. Ang lahat ng kasinungalingan at dugo ay nakabaon sa bawat pader. Ibabalik ko ang lahat ng ninakaw ni Miguel sa Corpus Group
At ang lahat ng ari-arian na nasa pangalan ni Elvira at ni Miguel ay ililipat ko kay Gabriel. Paano po ang mga board members? Ang mga media? Tanong ko. Ako na ang bahala. Sisiguraduhin kong malilinis ang pangalan ni Maria. At ang lahat ng katotohanan ay ilalathala. Hindi ko na ito itatago. Ang dangal ng pamilya ay hindi na mas mahalaga kaysa sa katotohanan. Iyon ang pagpili ng general. Sa wakas, pinili niya ang katarungan. Sa loob ng 20 taon, nabuhay siya sa ilalim ng anino ng kasinungalingan. Ngayon, sa pagbagsak ng lahat ng maskara, pinili niya ang liwanag. Kinabukasan, ang mga balita ay kumalat na tila apoy sa kagubatan. Ang Corpus Group ay nasa gitna ng isang malaking iskandalo. Ang mga mukha ni na Doña Elvira at Miguel ay nasa lahat ng pahayagan at news channel kasama ang lahat ng detalye ng kanilang mga krimen. Ang kwento ni Maria at ni Clarice ay inilabas din, kasama ang lahat ng mga dokumentong nagpapatunay sa kanilang pagdurusa. Marami ang nagulat, marami ang nagalit, ngunit marami rin ang nakaramdam ng pag-unawa. Ang pamilyang itinuring na perpekto ay nagtatago pala ng mas madidilim na sikreto kaysa sa inaakala ng sinuman. Ang dangal na ipinagmamalaki ng mga korpus ay nabahiran ng dugo at kasinungalingan. Ibinigay sa akin ng general ang isang bagong bahay sa labas ng Metro Manila. Isang simpleng bahay na may malaking hardin, malayo sa mga mata ng publiko. Niyaya ko si Aling Teresita na sumama sa akin at masaya siyang sumama. Sa loob ng ilang araw, ang mansyon ng mga korpus ay naging isang bakanteng gusali, isang malaking bantayog sa mga kasinungalingan na matagal nang naghari sa loob nito. Habang naglilipat ako ng gamit, nakita ko ang general. Nakatayo siya sa labas ng gate, ang kaniyang uniforme ay wala na. Suot niya ang isang simpleng polo shirt at pantalon. Tiningnan niya ako, at sa kaniyang mga mata, nakita ko ang kapayapaan na matagal nang nawala sa kanya. Sana ay maging masaya ka, Isabel. At si Gabriel, sabi niya, ang kaniyang boses ay punong-puno ng pag-asa. Hindi ko man nabigyan ng katarungan si Maria nung nabubuhay pa siya. Sisiguraduhin kong magkakaroon ng bagong buhay si Gabriel malayo sa lahat ng aming kasalanan. Dahan-dahan siyang naglakad papalayo. Ang kaniyang mga balikat ay tila gumaan. Hindi niya ako hiningan ng kapatawaran, ngunit sa kaniyang mga kilos, naramdaman ko ang tunay na pagsisisi. Ang kaniyang pagpili ay hindi lamang nagdala ng katarungan para sa mga biktima, kundi pati na rin ng kalayaan para sa kaniyang sarili. Naiwan akong nakatayo sa labas ng gate, bitbit si Gabriel. Sa wakas, malaya na kami. Malaya mula sa mga kasinungalingan, mula sa puot, at mula sa mga anino ng nakaraan. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga bundok at ang mga kulay ng orange at lila sa kalangitan ay tila nagbibigay ng isang pangako. Isang pangako ng bagong simula. Ang buhay sa probinsya ay kasing payapa ng daloy ng ilog sa likod ng aming munting bahay. Malayo sa ingay at dilim ng mansyon ng mga korpus, dito ko natagpuan ang tunay na kapayapaan na matagal kong inasam. Si Gabriel ay lumalaki ng malusog at masigla. Ang kaniyang mga tawa ay kasing tamis ng hangin na humahaplos sa mga dahon ng puno. Si Aling Teresita ay kasama ko pa rin. Ang kaniyang presensya ay tila isang matandang punong kahoy na nagbibigay lilim at kapanatagan. Ngunit kahit gaano kalayo kami, ang anino ng nakaraan ay minsan at dumadalaw pa rin. Ang mga balita tungkol sa paglilitis ni na Doña Elvira at Miguel ay patuloy na umaabot sa amin. Si Doña Elvira ay nahaharap sa kasong pagpatay kay Maria, habang si Miguel naman ay nahaharap sa mga kasong korupsyon at pagtatangka sa buhay. Ang dating mapagmalaki na pamilya Corpus ay gumuho. Ang kanilang dangal ay nadurog sa harap ng buong bansa. Isang araw, habang nagtatanim kami ng gulay sa aming hardin, isang lumang kotse ang huminto sa harap ng aming gate.
Bumaba mula rito ang General Ricardo. Payat na siya. Ang kaniyang mga balikat ay tila lumundo sa bigat ng nakaraan. Suot niya ang isang simpleng barong at sa kaniyang mga mata, nakita ko ang kalungkutan na matagal nang nakabaon. Isabel, Gabriel. Ang boses niya ay mahina, halos hindi marinig. General, bati ko at pinayagan ko siyang pumasok. Pinaupo ko siya sa upuan sa ilalim ng mangga. Inabutan ko siya ng isang baso ng sariwang buko. Ang desisyon ng korte, habang buhay na pagkakakulong para kay Elvira at si Miguel naman, 20 taon. Sabi niya, ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Hindi ko akalaing darating ang araw na ang sarili kong pamilya ay guguho ng ganito. Marahil po, General, ito ang presyo ng katotohanan. Mahinahon kong tugon. Tumingin siya sa akin. Napatawad mo na ba ako, Isabel? Sa lahat ng aking pagkukulang? Sa pagkabigo kong protektahan si Maria? At sa pagkabigo kong makita ang tunay na kasamaan sa loob ng aking sariling tahanan? Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa aming pag-uusap. Matagal kong pinag-isipan ang tanong na iyon. Ang sakit ay nanatili pa rin. Ang mga alaala ng aking pagdurusa ay hindi madaling burahin. Ngunit sa pagtingin ko kay Gabriel na masayang naglalaro sa hardin, naramdaman ko ang isang kapayapaan na matagal ko nang inasam. Napatawad ko na po kayo, General, sagot ko. Hindi dahil sa nakalimutan ko na ang lahat, kundi dahil pinili kong bumitaw sa galit at puot. Para sa akin, para kay Gabriel, hindi ko hahayaang ang galit ang maghari sa aming mga puso. Isang luha ang pumatak mula sa mata ng General. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Salamat, Isabel. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon na makita ang liwanag. Sabi niya, napakalaki ng utang na loob ko sa iyo. Sisiguraduhin kong magkakaroon kayo ng magandang kinabukasan ni Gabriel. Ang lahat ng naiwan kong ari-arian ay ililipat ko na sa pangalan ni Gabriel. Ang bahay na ito, ang lupang ito, ay para sa inyo na. Tumanggi ako. General, sapat na po ang kalayaan at kapayapaan. Ayokong marumihan ang bagong buhay namin ng anumang bahid ng nakaraan. Ibigay niyo po ang mga iyan sa mga nangangailangan. Sa mga biktima ng mga korpus, iyan po ang tunay na katarungan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung ganoon ang gusto mo, Isabel, kung ganoon, mas lalo kitang hinahangaan. Bago siya umalis, dahan-dahan niyang hinaplos ang ulo ni Gabriel. Magpakabait ka, apo. Alagaan mo ang iyong ina. Pagkatapos, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat sa lahat, Isabel. Sana ay maging tunay kang masaya. Nang makaalis ang General, naramdaman ko ang simoy ng hangin na tila nagdadala ng bagong pag-asa. Ang pamilya Corpus ay nawala na sa aming buhay. Ang mga kasinungalingan, ang puot, ang pagtataksil, lahat ng yon ay naiwan na sa likod. Habang naglalakad ako, patungo sa dalampasigan na malapit sa aming bahay, hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Gabriel. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay tila isang awit ng kalayaan. Tumingala ako sa kalangitan. Walang alinlangan. Ang bagong simula ay narito na. Hindi na ako nag-iisa. Kasama ko ang aking anak. At ang aming kinabukasan ay kasing liwanag ng araw na sumisilip sa likod ng mga ulap. Ang bawat paglubog ng araw sa dalampasigan ay tila isang pagwawakas ng isang kabanata at simula ng panibagong pahina sa aming buhay. Lumipas ang mga buwan at ang munting bahay namin sa probinsya ay naging kanlungan ng kapayapaan at pagmamahalan. Si Gabriel ay 3 taong gulang na ngayon. Ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng dagat at ang bawat tawa niya ay musika sa aking pandinig. Si Aling Teresita ay nanatiling tapat na kasama. Ang kanyang mga payo,
ay tila mga gabay sa aking bagong paglalakbay. Sa loob ng panahong yon, unti-unti kong binuo ang aking sarili. Nagsimula ako ng isang maliit na negosyo ng mga handicraft na gawa sa shell at abaka. Inspirasyon ng mga disenyo ng mga lokal na manggagawa. Dahil sa aking pagkamalikhain at dedikasyon, unti-unting lumaki ang aking negosyo. Ito ay hindi lamang nagbibigay sa akin ng kita, kundi pati na rin ng layunin. Hindi na ako ang Isabel na umaasa sa iba. Ako ay isang babaeng may sariling lakas at kakayahan. Isang hapon, habang abala ako sa paggawa ng mga hikaw na perlas, narinig ko ang tawag ni Aling Teresita mula sa hardin. "Isabel, may bisita ka." Nagulat ako. Ilang taon na rin simula nang huli akong bisitahin ng sinuman mula sa nakaraang buhay ko. Nang lumabas ako, nakita ko ang isang lalaki na nakatayo sa harap ng aming gate. Matangkad, may maamong mukha, at may dalang isang maliit na buke ng puting sampagita. Hindi ko siya kilala. "Magandang hapon po, Mrs. Corpus." Bati ni Sangayayem padi batiya. Ang kaniyang boses ay malumanay. "Ako po si Dr. Rafael de la Cruz. Ako po ang pediatrician ni Gabriel sa ospital dati." Napakurap ako. Si Dr. de la Cruz, ang doktor na siyang nag-alaga kay Gabriel noong panahong nasa panganib ang aking anak. Ang lalaking tanging nagbigay sa akin ng pag-asa sa gitna ng aking kalugmukan. "Oh, Doc Rafael, patawarin niyo ako, hindi ko kayo nakilala." Sabi ko, ang aking puso ay biglang bumilis ang tibok. "Halika, pasok po kayo." Ipinasok ko siya sa aming munting sala. Ang amoy ng kape at bagong lutong tinapay ay pumuno sa aming bahay. Nag-usap kami. Kinuwento niya sa akin ang kaniyang paglipat dito sa probinsya, ang kaniyang pagtatrabaho sa lokal na health center. At sa bawat sandali ng aming pag-uusap, naramdaman ko ang isang kakaibang init na unti-unting gumagapang sa aking dibdib. Pumunta po ako rito, Isabel, hindi lamang para magkumusta. Simula niya ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa akin. "Noon pa man, hinangaan ko na ang inyong lakas, ang inyong pagmamahal sa inyong anak. At ngayong nakita ko kayong muli at masaya kayo, nais ko lang sanang itanong, kung may espasyo pa ba sa puso ninyo para sa isang bagong simula?" Hindi ako nakasagot agad. Ang ideya ng pagmamahal ay matagal ko nang itinago sa pinakamalalim na sulok ng aking puso. Matapos ang lahat ng aking pinagdaanan, natatakot akong muling sumugal. Ngunit sa pagtingin ko kay Rafael, nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata, ang kabutihan na hindi ko nakita kay Miguel. "Doc Rafael, marami na po akong pinagdaanan." Bulong ko. Ang aking boses ay may bahid ng takot. "Alam ko, Isabel, at handa akong maghintay. Handang patunayan sa iyo na hindi lahat ng pagmamahal ay nagdudulot ng sakit. Ang kailangan mo lang ay magtiwala muli." Sabi niya, at dahan-dahan niyang inabot ang aking kamay. Ang kaniyang hawak ay maligamgam at nagbibigay kapanatagan. Sa gabing iyon, matapos umalis ni Rafael, hindi ako makatulog. Ang mga salita niya ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Tumingin ako kay Gabriel na mahimbing na natutulog sa kaniyang kuna. Ang aking anak. Siya ang aking prioridad. Ngunit sa pagtingin ko sa labas ng bintana, sa nagkikinang na buwan at mga bituin, naramdaman ko ang isang bagong pag-asa. Maaaring hindi pa handa ang aking puso, ngunit ang bawat paglubog ng araw ay nagbibigay ng pagkakataon para sa isang bagong simula. At marahil, pagkatapos ng lahat ng unos, may inilalaan pa rin ang buhay para sa akin. Isang bagong kabanata ng pagmamahal, isang bagong bukas na puno ng pag-asa. Sa tabi ng aking kama, nakita ko ang isang lumang sulat. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala nito o kung saan ito nanggaling, ngunit ang pangalan sa likod ay pamilyar. Miguel. Matagal kong tinitigan ng sobre. Ang mga alaala ng sakit at pagtataksil ay muling sumagi sa aking isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nagdulot ng galit,
Kinuha ko ang sulat at dahan-dahang sinunog sa apoy ng kandila. Ang abo nito ay unti-unting lumipad sa hangin, tila nagdadala ng lahat ng sakit at alaala ng nakaraan palayo sa aming buhay. Ang bawat alaala ay tila isang dahon sa puno ng buhay. Ang ilan ay nalalanta at nahuhulog, ngunit ang ilan ay nananatiling sariwa at nagbibigay kulay sa ating paglalakbay. Lumipas ang mga taon. Si Gabriel ay naging isang matangkad at matalinong binata. Ang kaniyang puso ay puno ng kabutihan at pagmamahal, isang pamana ng lahat ng kaniyang pinagdaanan at ng pagmamahal na ibinigay sa kanya. Ako, si Isabel ay hindi na ang babaeng madaling durugin ng sakit at pagtataksil. Sa tabi ko, si Rafael ay naging isang matatag na kasama, isang sandalan na nagturo sa akin na ang pagmamahal ay hindi lamang sakit, kundi isa ring matibay na pundasyon ng tiwala at pag-unawa. Ikinasal kami sa isang simpleng seremonya sa tabi ng dalampasigan, kasama ang aming mga pinakamamahal. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang aking halaga, isang babaeng matapang, matatag, at karapat-dapat sa tunay na kaligayahan.